Noong July 25, 2023, mga kaibigan, na itampok natin ang kaso ng mag-inang Jessica at Aurea Asentista kaugnay po sa pagkamatay ni Geraldine Asentista habang sakay po ng Maxi motorcycle taxi na pagmamay-ari ng isang Russian company. Sa kuha po ng CCTV na ipinadala dito sa ating himpilan, bumangga ang sinasakyang motor ni Geraldine Asentista sa isang dump truck. At maliwanag po na may paglabag ang Maxi Motorcycle Taxi pero sa investigasyon ng Cebu City Police, ang truck daw ang may kasalanan. Sa naturang investigasyon, napagalaman din na pagmamay-ari ng Cebu City Government ang dump truck na may plate number 0701-53924 at minamaneho ng isang Michael Cisneros Rivera. Noong una, sinasabi po ng Cebu City Government na sila ang bahala sa pag-aasikaso sa biktima pero sa ngayon nung huli ay lalo na nung nakalaya po yung driver, no? At tumanggi na ang Department of Public Safety, itong DPS na City Government ng Cebu, sa kanilang binitawang pangako. At ang masakit pa may insurance daw ang truck pero sa Maynila pa raw dito para aasikasuhin at aabutin nga ito ng isang taon. Noong July 28, mga kaibigan, noong July 28 mismo, nakapanayam natin si Mayor Mike Rama ng Cebu City upang ihingi po ng tulong ang pamilya Asentista. At sa nasabing pagkakataon, nangako po ang alkalde na makikipagtulungan ito sa pamilya ng biktima at magkakaroon po ng pagpupulong upang mas higit pang tutukan ang mga posibleng aksyon laban sa Maxi Motorcycle Taxi. Sa ngayon po, ngayong araw, today po ay August 8, no? Ilang araw makalipas yung nasabi nating panayam natin kay Mayor Rama upang bigyan po tayo ng update sa pagpupulong ni na Mayor Mike Rama at pamilya Asentista. Narito muli ang ina ng biktima at si Geraldine Asentista na si Nanay Aurea Asentista. Magandang hapon po, Nanay Aurea. Magandang hapon naman po sa inyong lahat dyan sa DCMA po. Mukhang maaliwalas na yung aura ni Nanay. Yes, yung aura ni Nanay Aurea talagang napakaganda na po ng aura. Ha? Alright. Salamat po. Para pong meron tayong maganda pong balita ngayon. Meron po ba matapos po ang inyong pakikipagdialogo po sa buting alkalde po ng Cebu na si Mayor Mike Rama? Kahapon po, alas 6 po ng hapon, Okay. nakig-meeting po kami sa office niya po at hinarap naman po kami niya ng maayos dahil yun nga po, sabi niya magdala daw po ako ng lawyer tapos yung lawyer din nila po. Tapos yung nabanggit po ng usapan kahapon po ay tungkol po sa insurance na yung sabi ng in-charge po ng insurance ng DPS ay aabutin ng more than a year bago po daw matanggap. Sabi po kahapon. So tinanong uli ni Mayor Rama yung tauhan niya po kung totoo ba yung more than a year ang aabutin ng insurance. Sabi po naman ng in-charge, opo, totoo. Sabi naman po ni Mayor, ang tagal naman. So ang solusyon ni Mayor, bali po inabunuhan po niya yung yung insurance. Siya po nagbigay, sabi niya, process nyo yung yung pera kaagad tapos po bahala na daw kung kailan darating yung insurance pero maniningil din siya po kasi abono nga daw. Abono nga daw po Tapos po yung nangyari po kahapon yung tungkol talaga yung sa tauhan po nila tapos yung insurance pinapabilis po ni Mayor. Tapos po, nagbigay po siya ng tulong na 10,000 galing po sa own pocket niya po at saka yung pinabilis po rin niya yung burial po kasi may burial din pala dapat na ibigay po na hindi ko po alam. So, yun po ang nangyayari po kahapon lahat-lahat at hindi na po namin napag-usapan doon po yung about sa i-file ng kaso ng Maxim. Bali po yung abogado ko na lang daw po bahala doon sa pagpuan ng Maxim. Dahil talaga naman pong may pananagutan sila dahil bakit ba sila
nagkuha ng tao na parcel lang pala sila. So malaki pong violation yun sa kanila pong nagawa sa anak ko po na kinarga nila na hindi pala dapat. Ano lang, maklaro lang po natin, ano? 'Di ba nakaraan ang usapan natin, maghingi kayo ng tulong doon sa may Public Attorney's Office at tutulungan kayo ng head ng PAO. Department of Public Safety. Ano po, sino po ngayon ang tumutulong sa inyo na abogado? Bali po, kumukuha po talaga ako ng kuan po. Private Yung lawyer? Private lawyer po. Kasi po, gobyerno din po sila. Gobyerno po din yung kakausapin nila. Hindi ko po alam. So, sabi po ng anak ko, kukuha na lang kami ng private lawyer po. Pwede naman Yun, po, kaya Tama naman po 'yan, Nanay Oria, sapagkat more often than not, ang kumukuha po ng serbisyo ng mga public attorneys ay yung pong talaga mga indigent, mga insolvent. So wala po talagang kakayahan. At siyempre, kung gusto mo po ng talagang abogadong nakatutok po sa kaso na gusto nyo pong isampa o isulong, talagang private lawyer po ang the best step, no? Na kumuha ka talaga ng serbisyo ng isang abogado na talagang pakakatutukan yung kailangan ng gawin, no? Anyway, Nanay Oria, si Mayor po ba wala bang nabanggit na pwede niya kayong matulungan doon sa tungkol dito sa kaso laban dito sa Maxim Motorcycle Company, itong motorcycle taxi company. Sapagkat ang paniniwala ko at baka lang naman kung nabanggit doon sa inyong pakikipagdialogo, pakikipag-usap, na unang-una alam ng city government na ngayon na merong illegal in nature yung operation nila. Wala ba siyang nabanggit kung ano mga pwedeng gawin ng city government? Batay sa Balik pag-usap po, yung lawyer ko sana po, i-open up po sana sa kanya yung kahapon. Okay. Yung bali gawin silang bridge ba, bali tutulong sana. Kaso po, parang hindi ko po masyadong naintindihan, pero parang nagets ko na illegal kasi yung Maxim. Ang dami namang illegal, yung mga e-bike dito illegal, tricycle illegal. Puro naman yung kuan, sabi ko. Pero sa huli po, parang hindi talaga siya nag-focus doon na tutulong si Mayor po sa kaso ng Maxim versus po sa amin. Pero sa bandang huli po, yung kuan, yung lawyer ko at saka yung lawyer sa City Hall po, nag-uusap-usap po sila. Sabi naman ng lawyer ko pag-uwi namin na cooperate daw yung lawyer sa City Hall po kung ano pa daw yung kailangan namin, kung sa kanila po mag-cooperate daw naman, kasi tinanong ko anong gagawin natin doon sa Maxim kasi si Mayor hindi naman masyadong nakikuan. So sabi niya, hayaan mo kasi sabi naman ng lawyer ng City Hall, makikooperate naman sila pag na-file na natin yung kaso. So kung anong kailangan natin sa kanila, siguro lawyer to lawyer na lang po daw. Sila na yung mag-usap-usap po doon sa tungkol sa kaso na i-file namin po. Sa makatwid, Nanay Oria, mas natutukan talaga kahapon yung pagtulong po sa inyo ni Mayor ng personal para po sa pamilya ninyo. Opo, yung insurance daw po hindi dapat aabot ng more than a year po. Pinabilis po niya, kaya nga siya na po yung nagtapal. Siya na po yung nag-abono. Nag-abono po niya ang 100,000, pero sabi naman ni Mayor kahapon, sisingilin po talaga to sa inyo. Sabi ng tauhan niya, doon sa tauhan niya, kahit kailan darating, basta sisingilin ko kayo dahil 100,000 malaki. Madali lang naman po yan ay pag dumating na yung manggagaling sa insurance, natural po sa inyo po yan naka-address, no? Kung sakasakaling check benefit man po yan, na check compensation man po yan, ay di pagdating nung magagaling sa insurance, i-encash nyo na lang kung ano yung naibigay ni Mayor, ibalikan nyo na lang po. Parang gano'n ang... Sabi ko ng abogado po, gagawa pa daw ng SPA para sila na daw yung mag-claim. Pwede yan. Yes. Pwedeng ganun. At hindi mo rin masabi, baka maganda ang mood ni Mayor pagdating ng panahon na yan, sabihin, sige. Tulong ko na lang yung tulong ko na lang uli sa inyo yan, di ba? Hindi natin masabi. Alam mo naman si Mayor talaga napaka-generous niya, si Mayor Mike Rama. Hindi yan magiging mayor kasi yan ang mayor na talagang naging mayor, meron na Meron ng kahandaan talagang tumulong sa kapwa niya mga Cebuano. Opo, maraming nagpapasalamat din po ako sa inyo dahil kung hindi po sa inyo, ang hirap kaya kausapin ni Mayor, ang busy-busy kaya niya.
yung yung meeting namin kahapon, ako, bilis-bilis talaga Hindi. dahil ang dami niyang bisita po. Oh, Pero nagpapasalamat din po ako. actually na madali si Mayor kausap, Mhm. no? Ang medyo mahirap diyan yung pagsingit sa kanyang schedule kasi syempre napakaraming kailangang kausapin po 'yan. Opo. Nakita mo nga, Madaling sabi niya nga lapitan kanina tol, Ah. ang dami daw illegal doon sa Cebu, kaliwat kanan, di ba? doon pa lang sa mga pagre-resolve ng illegal, hirap na niya si Mayor sigurado. Makaubos na yung oras niya maghapon. Maganda nga at buti nga at napagbigyan ng oras at pagkakataon ang ating palatuntunan laking tulong balitan ng taksyon na makapanayam siya. Nung araw na yun, nakakausap ni Tol Jun Angeles, mismo si Mayor, kasama po kayo at Aha. nakita nyo naman yung napaka-aktibo yung alkalde at agad-agaran na aksyonan. 'Di ba? At pasalamat tayo kay Mayor. Ang hinihingi lang sana natin tol, ano, tsaka Nanay Aurea, sana po ang mga department head, ano, mga opisyalis po ng City Hall ay kasigasig ni Mayor Mike sa pag-asikaso po ng kanilang mga nasasakupan. Kasi understand, ano, yun lang yung sinasabing abutin ng isang taon ay medyo ako, dahil kahit papaano, may idea tayo sa proseso ng insurance, mukhang hindi naman dapat gano'n. Opo. At saka po, nag-offer po siya ng trabaho sa akin po kasi tinanong niya, Ano yung kabuhayan? yung eldest ko po, Aha. may trabaho pa daw. Sabi ko po, opo, nandoon sa Maynila po. Tapos, tinanong niya po ako, gusto ba daw ako magtrabaho ng City Hall? Sabi ko po, pag-isipan ko po muna kasi kailangan ko magpaalam po sa eldest ko kung papayag siyang magtrabaho. Pero nag-offer po talaga si Mayor. Ang bait po ni Mayor Oo. Inoperan po ako ng trabaho kahit ano siguro kung trabaho doon. Nakita mo na si Mayor Mike Rama, Sobrang di ba? bait naman Oh. ni Mayor Rama po. Dahil sa Tumutulong talaga. dahil po diyan sa kanyang ipinakitang pagmamahal po sa inyo bilang isa sa kanyang mga constituents no, diyan sa Cebu. Baka meron po kayo ngayon personal na pagkakataon niyo po ito para pasalamatan o kung anong mensahe gusto mo iparating kay Mayor Rama live on air po dito sa Laking Tulong Balitan at Aksyon sa DZME 1530. Kay Mayor Rama po, magpapasalamat po ako sa inyo. Buong puso ko pong magpapasalamat po sa inyo dahil kahit anong busy nyo po, pinakinggan nyo pong talagang hinarap nyo po kami at kinakausap ng maayos. At sa tulong nyo po na pinabilis yung insurance na hindi dapat aabot ng isang taon. At saka yung sa tulong mo pong binigay at saka yung sa Boreal po. Maraming salamat. Malaking tulong na po din yung sa amin. Hindi naman po kami mayayaman. Kaya thank you po, Mayor. Sana marami pa po kayong matutulungan at sana tuloy-tuloy pa din po. Sana pagtulong. DCMA po, thank you so much po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ito mangyari sa akin. Hindi po maliwanagan yung utak ko. Hindi ko alam po hindi ko po talaga alam kung anong gawin ko dati. Pero salamat sa inyo po. Kung wala po kayo, walang mangyayari. Parang walang mangyayari po sa amin. Kamusta Thank po you na po yung sa inyo kamusta po. yung pakiramdam nyo? Dati tuwing pumupunta kayo doon ng DPS, no? Sabi mo mukhang sumisikip yung dibdib, no? Sa ngayon po ba kamusta na kayo? Kumusta na po yung dibdib niyo, Nanay Aurea? Maluwag na. Mahirap po. Mahirap. Sabi po ang hirap pala pag tayo ang maglibing ng anak ko. Mahirap po. Mahirap. Napakasakit po. Napakasakit talaga. Kahit na naman po, nakita nyo, wala naman po akong magagawa Pero sa totoo lang po, pag iniisip ko yun, kasi yun nga ang partner ko Kasi yung ate niya, nandyan sa Manila Kami lang dalawa dito sa bahay. Tapos bigla niya akong iniwan. Nag-isa lang ako dito. Wala akong masyadong kaibigan. Wala akong outlet sa iba. Kaya hindi ko maiwasan po na minsan maiiyak talaga kasi napakasakit po. 19 years po kami nagsasama na hindi nagbigay po ng sakit ng ulo yung anak ko. Kaya masakit, sobrang sakit po. Napakabait kasi ng bata na yun Kahit youngest ko yun, hindi spoiled yun. Sinusunod niya ako kahit maraming friends siya. Priority pa din ako sa puso niya. Hindi niya ako pinabayaan. Kaya po, sobrang sakit pa din po ng paan. Hindi ko po alam kung kailan po talaga ako maging move on sa parang matawag na bagong buhay ko po kasi wala na po siya Siya lang yung baby ko Wala naman po akong ibang naman po akong ibang happiness. Siya lang. Kaya nga ako nagsumikap dahil sa kanya. Dahil lahat ng
ginagawa ko sa buhay para sa kanya po ngayon wala na minsan maitanong ko sa sarili ko, ano ba tong ginagawa ko, magsisika pa ba ako kagaya ng dati na wala namang mapupuntahan dahil wala naman po akong iba siya lang naman talaga yung baby ko po parang Totoo siya yung po. buhay ko po. Siya yung buhay ko po talaga. Pero masakit. Pero wala na po akong magawa kailangan ko tanggapin. Pero hindi madali po sa totoo lang. Hindi madali. Sana maraming inang makarelate sa feelings ko ngayon dahil napakasakit po talaga. Tatawa-tawa ako minsan. Minsan naman parang luka-luka kasi naisip ko yun iiyak na naman po ako. Pero hindi ko po talaga sinasadya. Sabihin ko nga sa sarili ko, nag-overacting pero hindi talaga sakit talaga po Sobrang sakit po talaga. Pero wala po akong magagawa. Ulitin ko po, salamat po sa inyo. Salamat po DCMA, salamat sa mayor po namin, lahat-lahat po, magpapasalamat po ako sa tulong niyo po. Ang laking tulong po na talagang ganito yung nangyayari ng kaso sa anak ko. Maraming salamat po sa inyong dalawa dyan. Nanay Aurea, yung pasasalamat ay binabalik po namin yan sa inyo sapagkat ang una sa lahat yung pagtitiwala nyo na idulog po sa ating palatuntunan laking tulong balitaan ng taksyon, yung naging sitwasyon nyo po, naging problema nyo, matapos po ang aksidente na naging cause po nung pagkawala ng inyong mahal na anak. Yan ay tulong din po sa amin yan na magampanan po ang papel namin ni Tol June Angeles sapagkat yan po yung purpose namin. Yan po yung aming advokasya, yan po ang aming adikain na makapaghatid po ng serbisyo, pagkalinga, pag-agapay sa ating kapwa kagaya po ninyo na sa mga pagkakataong ito at noon at ngayon ay nangangailangan po ng tulong ng ating mga kababayan kagaya po ng ating palatuntunan bilang naging isang instrumento lamang po para po kahit papano ay maibsan ang anumang hirap at sama ng loob na inyong pinagdaraanan. Opo. At saka na po, marami pa kayong matutulungan. At sana po, tatagal pa ng tatagal yung show nyo para marami pa rin kayong mahirap na matutulungan. Kagaya ko, natulungan nyo ako. Mahirap lang ako, pero nandyan kayo, tumutulong talaga. Na walang hininging kapalit. Talagang tulong na totoo po. Thank you so much po sa inyong dalawa dyan. Sa lahat-lahat ng DCMA po, maraming salamat po sa inyo. Wala naman po talaga akong ibang masabi, kundi papasalamat lang po talaga. Sana bigyan pa kayo ng Panginoon ng hahaba pa yung show nyo para marami kayong mahirap na matulungan po, gaya ko. Opo. Thank you so much po. Alright. Hanggang nandyan po kayo na nagtitiwala sa amin, nandito lang po kami para ipagpatuloy po ang aming advokasya, Nanay Aurea. Alright. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo. Ingat po kayo palagi.